Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Gagawin ng Pinay weightlifting star na si Heidelin Diaz ang lahat para muling masungkit ang medalya para sa Pilipinas sa nalalapit na 2024 Paris Olympics bago opisyal na magretira. 2 taon mula ngayong araw, muling iwawagayway ni Heidelin ang Pilipinas sa inaabangan na 2024 Paris Olympics. Nauna nang ipinagpaliban ng bagong kasal na si Heidelin Diaz at ang kanyang coach husband na si Julius ang kanilang honeymoon para paghandaan ang muling bira ng weightlifting champion. Sa tulong ng team ni Heidelin Diaz, buo ang tiwala ng atleta na muli niyang maiwi ang medalya para sa Pilipinas. Tila desidido naman si Heidelin Diaz na magretiro at bumuo ng pamilya pagkatapos ng kanyang Paris Olympics. Isang beses na naman nakamit ni Pinoy pole vaulter Ernest J. Nobena ang gintong medalya sa kompetisyon ng men's pole vault na ginaganap sa Bangkok, Thailand. Naitabla ni AJ ang kanyang dating record na 5.71 metro noong 2019 matapos niyang maabot ang taas na 5.91 metro. Siya rin ang kauna-unahang atletang Pinoy na nakapag-qualify sa 2024 Olympic Games sa gaganapin sa Paris, France. Pangalawang gintong medalya na ito ni Obena para sa Pilipinas sa 2023 Asian Championship. Kasunod ng pagiging pangunahing si Robin Brown sa women's 400 meter hurdles na nagtala sa bagong national record na 57.50 segundo. Oh no, hindi masuklay. Mabaho. Oh no, ligo lang. Kulang. Rejoice shampoo to make your hair smooth, soft, and beautiful. Have a great hair day. Oh no, hindi masuklay. Mabaho. Oh no, ligo lang. Kulang. Rejoice shampoo to make your hair smooth, soft, and beautiful. Have a great hair day. Kasalukuyang may nakararanas ng matinding init ng panahon ang Thailand ngayong taon na ikinisawi ng 30 taong individual dahil sa heat stroke. Pumalos ang temperatura sa Bangkok kahapon ng 40.1 Celsius na inaasahan pang tumaas sa mga susunod na araw. Bukod pa sa Pilipinas at Thailand, kasabay rin nakararanas ng mainit na panahon ang iba pang bansa sa Southeast Asia, kabilang na dito ang Indonesia, Singapore at iba pa. Gumuho ang isang dam sa Kenya na ikinamatay ng hindi bababa sa 40 katao matapos tangayin ng pader ng tubig ang mga bahay at malaking kalsada ng bansa. Nagdulot ang patuloy na pagulan sa Kenya na pagbaha na ikinamatay ng halos 100 katao at naging dahilan ng pagpapaliban sa pagbubukas ng mga paaralan. Sa ngayon, mahigit 200,000 katao sa buong Kenya ang naaapektuhan ng baha. Inatasan ni Pangulong William Ruto ang National Youth Service na magbigay ng lupa para maggamit bilang temporary camp para sa mga naaapektuhan. Balik sa iyo, Ms. Abigail. Maraming salamat sa inyong report, Ms. Shaina Dago. Nananawagan si Floor Leader Congressman Erwin Tulfo sa pamahalaan na magbigay naman ng ayuda at pangkabuhayan sa mga tsuper ng jeep na mawawala ng hanap buhay bunsod ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Sa panayam sa Radyo Kamakailan, sinabi ni Congressman Tulfo na ilang libong mga driver ang mawawala ng pagkakakitaan dahil sa modernization program. Posibleng bumaro sa 3.5 hanggang 4.3% ang inflation sa buwan ng Abril. Isa pa rin sa tinitingnan dahilan nito ay ang pagpapatuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas, karne at produktong petrolyo. Pagtitiyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nakabantay sila sa mga sitwasyong posibleng maging dahilan ng pagtaas ng inflation at makahahadlan sa paglago ng bansa. Hello mga chika bips!
Kita niyo ang mukha ko? Diba ang kinis? At ang blooming pa? Alam niyo ba kung ano secret ko? Ito lang, walang iba kundi ang porcelana. Tag 75 SRP lang ito. Pero alam niyo ba, nakakadagdag ito ng kinis at bloom sa aking mukha. Kaya ano pang hinihintay niyo? Kung gusto niyo maging kamukha ko, kung gusto niyo maging kagaya ng mukha ko, bumili na kayo nito ng porcelana. Walang kuskus bulongos. Kinis pa. Porcelana. Magandang araw sa lahat. Ayon sa Pag-asa, 35 degrees Celsius na ang pinakamataas na heat index sa Visayas. Ayon naman sa datos na ito, 30 degrees Celsius sa Cebu at Bantayan Island, 32 degrees Celsius sa Bohol, 33 degrees Celsius sa Samar at Leyte, 35 degrees Celsius sa Negros. Wala namang namataan na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa po ang tsansa ng ulan. Mag-ingat po tayong lahat at huwag kalimutang uminom ng maraming tubig. At ito ang lagay sa panahon ngayon. Pumasok po sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nasa silangan ng Visayas. Huli itong nakita sa layong 630 km silangan ng J1 Eastern Samar. Nagdudulot ng pag-ulan ang trough o extension of low pressure area sa Bicol Region, sa Visayas at Mindanao. Binabantayan din ng Pag-asa ang Typhoon JV na nasa 270 km silangan ng extreme northern Luzon. Malayo pa ito at mababa ang tsansa na tatama ito sa bansa. Inaasahan kasing lalayo ito patungong Japan. Inaasahang umulan sa Bicol Region at sa Visayas naman ay sa Leyte at Samar. Ito po ang lagay ng panahon ngayon. Laging tandaan na ang buhay ay weather lang. Ako nga po pala si Mary Ann Padilla na nag-uulat tungkol sa lagay ng panahon ngayon. Sa Puerto Princesa sa Palawan, kaninang alas 2 ng madaling araw, kitang-kita ang nagablab ng apoy. Nilamon ng malaking sunog ang mga bahay. Sa lawak ng sunog, 2 barangay ang apektado. Nang maapula ang apoy, puro abo ang tumambad sa mga residente. Higit kumulang 1,000 pamilya ang naapektuhan. Ayon sa investigasyon ng Puerto Princesa Force Station, nagmula ang apoy sa lumang bahay na matagal na walang nakatira. Mabuting walang sinumang napahamak. Ang mga naapektuhan ay pansamantala munang maninirahan sa mga evacuation center upang mabigyan sila ng sapat na tulong mula sa gobyerno. Mula sa Puerto Princesa ng Palawan, ako si Razel Joy Pilio, reporter ng 1TV.
Hello mga kamari! Para sa ating showbiz chikahan, dumating na sa Pilipinas si Miss Universe 2023 Shyness Palacios at may gustong iwan na legasiya pagkatapos ng kanyang reign. Nasa bansa na si Miss Universe 2023 Shyness Palacios na parte ng kanyang Asia Tour. Dumating si Palacios sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 nitong ika-1 ng Mayo. Bahagi rin ng kanyang pagdalaw ang pagtikim sa mga Filipino food. Nasarapan daw si Shay sa mga natikman niyang pagkain tulad ng beef mechado, lechon, halo-halo pati na rin ang chicharon. Feel at home nga raw si Shaynie sa Pilipinas at sa iba pang bansang binisita niya sa Asia. Bilang reigning Miss Universe, ang gusto niya raw iwang legasiya pagkatapos ng pagdalaw niya sa Pilipinas, lilipad ang reigning Miss Universe sa India sa ika-7 ng Mayo 2024. Looking forward to para hacer aquí? Like, what would you like to do? Well, I want to know more about the Philippines. I really interested in your language, so I want to learn more about the Philippines. I remember you said you wanted to try some Filipino food. Yes, many people told me that the Philippine food is delicious. So now I go to the dinner and I'm gonna eat very well a delicious Philippine food. Have you heard any Filipino dishes? Beef machado. Beef Nahinto ang performance ng Nation's girl group na BINI sa Dagupan, Pangasinan matapos mahimatay ang ilang audience dahil sa tindi ng ingay. Papanood niyo naman po sila. Okay, thank you so much. Sa video, naiyak po ang isang member na si Bini Joanna dahil nga sa nahimatay ng mga fans. Kita rin ang pag-aalala ng iba pang membro sa kanilang fans. Ayon sa ulat, nasa 10,000 katao ang nagpunta sa concert sa Dagupan kung saan sumipa sa 48 degrees Celsius ang heat index. Sa kabila naman yan, ay nagpapasalamat pa rin ang BINI sa mga pumunta. Pero kinailangan daw nilang itigil ang kanilang performance para sa kaligtasan ng kanilang fans. That's it para sa aking showbiz chikahan. Ako si Sheena Nalia. Balik sa iyo, Miss Abigail. Nadagdagan pa ang halaga ng inasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng all industry sources, naglalaro na sa 0.90 peso hanggang 1.10 peso ang itatapyas sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, mayroon ding inasahang bawas na 0.70 peso hanggang 0.90 kada litro at 0.90 peso hanggang 1.10 peso naman na rollback kada litro ng kerosene. Ito na ay ikatlong sunod na linggong rollbacks sa diesel at kerosene at ikalawang linggo naman sa gasolina. Maraming salamat sa iyong report, Ms. Razel Joy Pilio. Ngayon ay ang pagtatapos ng ating programa. Ngunit hindi magtatapos ang mga balita. Ako ang iyong lingkod, newscaster, Ms. Abigail O. Pahente. Magandang araw.